兄弟姊妹平安，大家好早起。願上帝祝福咱每一位來參加來學中華基督教會聯合崇拜。Praise be to God for giving us this wonderful 26th day of April, year 2026, to gather together as one body of Christ to worship Him. So marapat po tayong sabayang manalangin bilang pasinaya ng ating pagsamba sa paggabay ni Elder Nicanor Ang. Sabayan niyo po ako sa ating congregational prayer sa inyong puso. Panginoon, Ikaw ang aming banal at mapagmahal na Diyos. Aming hari at tagapagligtas. Sinasamba ka namin ngayon at sa lahat sa bawat araw ng aming buhay. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito at sa pagkakataong muli kaming nagkatipon bilang isang pamilya. Pinasasalamatan ka po namin sapagkat tanging sa iyong biyaya lamang kami nakakalapit sa iyo. Sa oras na ito, nananalig kami na ikaw ay kasama namin. Lord, ipaalala mo po sa amin ngayon na ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Kahit hindi namin lubos na naunawaan ang mga nangyayari sa aming buhay, nagtitiwala kami na ikaw ay patuloy na kumikilos. Ikaw ay walang hanggan, banal at makapangyarihan. Walang katulad mo. Ikaw ang aming Panginoon at Hari. At sa araw na ito ay pinagkakatiwala namin ang aming buhay, ang aming mga plano, ang mga hangarin, at maging ang mga bagay na mahirap naming bitawan. Lord, as we come before you, we humble ourselves. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan, mga nagawa namin, at pati yung mga dapat naming ginawa, pero hindi namin nagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso. Baguhin mo po kami, hindi lang sa panlabas. Tulungan mo po kaming maging mas katulad ni Jesus sa aming pag-iisip, salita, at gawa. And yet, Lord, kahit ganito kami, hindi perpekto, we still come to you with hope because you are merciful. Hawak mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Sa iyo, kami ay ligtas at panatag. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. You know each one of us kung ano ang pinagdadaanan namin ngayon. We lift up to you our brothers and sisters who are struggling. Ang mga may sakit, pagod, at mabibigat ang dinadala. Panginoon, hipuin mo po sila. Bigyan mo po sila ng lakas at iparamdam mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. That you are near, O Lord, and you care for them. We also lift up to you the nations facing conflict and war. Lord, you see everything. Nakikita mo ang sakit, takot at pagkawala. You also see how war
affects every country, how it weakens economies, destroys communities, displaces families, and leaves lasting wounds on nations for generations. Comfort those who are suffering, the families who lost loved ones, those who were displaced, at yung mga nabubuhay sa takot at walang katiyakan. Panginoon, sa iyong kalooban, bring peace in ways that only you can. We also remember those who are struggling financially. Panginoon, ikaw ang aming taga-provide. Provide for their needs day by day. At para sa aming mga leaders, bigyan mo po ang bawat isa ng wisdom, integrity, at puso na gumawa ng tama. Lord, guide us, strengthen us, and teach us to trust you more, not just today, but every day. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Alpha at Omega, ang may hawak ng lahat ng bagay, kaya kahit anong mangyari, we can rest in you, in your grace, in your peace. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magandang umaga po muli. So magpapatuloy po tayo sa pagtaas ng ngalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Chant ay kay Hidip, let us rise up and raise our united voice in declaration of God's praise and presence in our midst. Ating ipagbunyi ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pagpapahayag ng unang aklat ng Kronika, Kapitulo 16, talata 23 hanggang 27. Umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan. Ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. So together, let us proclaim 1 Chronicles 16:23-29. Sing to the Lord, all the earth. Tell of salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised, and he is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and joy are in his place. Lan lai sangkap thak, yak tai ti xiong, zap lak tiong, yap sangkao, yap chit zat, zuan tui long be eng Yahowa ko tiong. Đặc điết thuần yong ie kiu un, điết ban tiong sụt soát ie yang yao, ti ban bin tiong sụt soát ie ki su, in uy ya ho hoa uy toa, tiok siu kyak toa e olo, iti ban sin ti siong, tiok siu kiang uy, guapang e siong te long siok hubo, tok tok ya ho hoa, chong cho chu thi, u chun yang kap ui gam ti e bin chiang, u dien diak kap hilok ti e xiang so. Hiện tại cha kiang pai thuan tui, tua nya lan tang sim kiang pai chu. Halina't buong lakas at galak na umawit ang ating papuri at pagsamba. Good morning, everyone. Kayo na narito at mga
experience the goodness of our Lord Jesus Christ during this challenging time. Amen po ba? Amen. Okay, kulang sa lakas eh. Amen po ba? Amen. Amen. Yes, and let us be reminded of His words in Colossians chapter 1, verse 16-17. It says, "All things are created through Him and for Him. For He is here before all things, and in Him all things hold together." Indeed, Jesus is in charge of everything, from eternity past to eternity future. So why don't we worship Him? Let's declare Christ to the world. Let's sing of who He is, what He has done, and will continue to do. Let's all together sing praises and worship the King, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Give you heavens and all that's above. Praising you, angels and heavenly hosts. Oh, let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praising you, heavens and waters and skies. Oh, let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Come on, church. Let's sing praises to King Jesus. Praising you, heavens and all that's above. Praising you, angels and heavenly hosts. Oh, let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Oh, let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. The King over all the earth. Yes, the King. The King over all the earth. Yeah, that's big. Let's give Him the big clap offering. Hallelujah. And every one of us needs the presence of our Lord in our life. In the midst of trials, testings of our life, He is with us. He's never absent. So why don't we bow before Him? Let's be thankful. Let's worship Him.
would I run but to the throne of mercy? Where would I live but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Let's just we declare and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God is God here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Yes, indeed. In Jesus, there is the certainty of eternal life for those who seek and believe in Him. So let's focus and turn our eyes on our Lord Jesus Christ, our glory, our prize, and our Savior.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn, fear of death is won, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. This church, let's raise our hands for the Lord. Everyone. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly
trust you with all our heart. For all honor, glory, praise, power, and victory belongs to you and you alone. Amen. Hallelujah. A blessed morning, everyone. You may now be seated. Kasalukuyan. And we are on the last installment today of our first sub-theme series of Understanding Who Jesus Is. So today, we aptly focus on the personal revelation of Jesus as the Alpha and the Omega. Our scripture of study is from the book of Revelation, chapter 1, verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Unang kapitulo ng Aklat ng Pahayag, talata 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. In Chinese, 朱上帝講，我是阿拉法，我是我每個，是石在、金在、以後、陽在，et 轉亮者。Praise again to the Lord, who sent us a most passionate servant and messenger to minister to us and help us understand even more who Jesus is as the Alpha and the Omega. He is running at the forefront as International Director of Reaching the Unreached Nations Incorporated, or RUN Inc., a missionary sending organization committed to reaching South and East Asia with the gospel, while actively preaching in the pulpits of various churches and faithfully pastoring Aruca Fellowship, which he planted in a Rosario, Batangas farm. So palakpakan po natin ang kabutihan ng Diyos at makinig sa kanyang makisig na mensahero, si Reverend Eugene Howe. Good morning po sa ating lahat. May sound po ba? Wala po. Hello? Good morning? Meron na? Okay. Salamat Adrian sa isang magandang introduction. And every time ako po ay ini-introduce, ako po ay kinakabahan. Hindi ko alam kung ano sasabihin po nung nag-i-introduce. Minsan nakakatakot kasi baka hindi ma-meet yung expectations. But anyway, salamat po sa UEC Santa Cruz all these years. Tayo po ay patuloy po nagpapagamit sa Panginoon, naglilingkod sa ating Panginoon. Join me in prayer, tayo po manalangin. Napaabuti mo, Panginoon, tunay nga pong ngalan mo ay karapat-dapat mong sambahin, itaas, papurihan, luwalhatian. Salamat po sa umagang ito, napaaganda ng araw, maganda dahil po kayo ay nasa aming piling, nasa aming kalagitnaan, dahil po ang inyong presensya ay nagbibigay po ng kagalakan, pag-asa, at lakas para po sa aming lahat. Sa oras ito, hinihiling namin po isang bagay, alisin niyo po ang lahat ng mabalakid, mga alalahanin, problema, o anuman, upang maintindihan namin ang inyong salita. Ang inyong salita ay buhay, matalas pahuto sa anumang klaseng punyal. Ito po ang magbibigay sa amin ng paglago sa aming pagkakilala sa inyo at sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. Sa oras na ito, kausapin din mong bawat isa sa amin. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Napakaganda po ng inyong tema for this month, understanding who Jesus is. Dapat po natin makilala, maunawaan kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Parang may force field, no? Pag hindi ako po ginubas dito. Okay? So, it's very important. Kasi kung kinukilala kung sino sinasamba nyo, ang inyong pamumuhay, ang inyong way of life ay apektado ho. No? So first, let me go to my PowerPoint.
Ang ating paksa po ngayon ay si Jesus bilang Alpha at Omega. Alright? Jesus, the Alpha and the Omega. Yung pong Alpha and Omega ay salitang Griego po for the first and the last. Ako rin po maraming alam na Greek words. Alpha, Pi, Omega, Tau, Gamma. Alam mo, mga fraternity po lahat yun. No? Yun po yung mga alam kong Greek words, okay? Now, bakit po importante to? Okay, tingnan natin. Actually, yung inyong papainggan po ay inaral ko po sa seminaryo ng 2 semestre. No, 2 semester. So, we'll try to compress this in just 30 minutes to 1 hour. Okay? Christology. Sabihin niyo nga po, Christology. Ano po yun? The study of Christ. Pag-aaral po kay Kristo. Coming from the word Christos and Logos. Christos is Christ. Logos is the study. Another word for Logos is logia or knowledge. Pagkakaalam mo, pagkakaintindi mo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga po, our understanding of God defines our way of living. Kung paano pagkakilala mo kay Jesus, ganun-ganun magiging pamamaraan yung pamumuhay. Kaya po dapat, tama ang pagkakilala mo kay Jesus, hindi ho mali. Sa mundong ating ginagalawan po, napakarami mga tinatawag na false Christ. Maling Kristo or hindi totoong Kristo. No? Iba-iba klase katuruan patungkol kay Kristo. Kaya po pamumuhay ng tao ay apektado. Na? So sabi ho rito, if you understand God, then you will obey God more. And your obedience of God defines how you truly know Him. Okay? Yung pagsunod mo kay Kristo, yun po ang magsasabi kung paano mo siya talagang kilala. That's why it is very important for you and I to know who Christ is. Sino ba ang Kristo? Because the more you know God, the more you will obey God, and the more you will love God. Totoo po ba yun? No? Do you follow? Okay? Pag kilala mo ang Diyos, mas lalo mo siyang susundin. At kapag sinusunod mo siya, di mo siya lalong mamahalin. Okay? Ngayon, tingnan natin. I'll give you a good example, okay, ng isang grupo po sa ating bansa na mali ang pagkakakilala kay Kristo. And you will know kung bakit po kanilang pamumuhay, ganun din. Okay? Your knowledge of God will define how you live your life. Let's take, for example, Iglesia ni Cristo, founded in 1914 by a man named Felix Manalo. Okay? So matagal na po siya. It's more than 112 years na po siya. Okay? Ano po ang turo ng Iglesia ni Cristo? Do you know where Iglesia ni Cristo is? Alam niyo po, no? You have friends. I'm sure you have friends. You have relatives. You have co-workers sa trabaho na miyembro po ng sektang ito. Ito po ay galing po sa ilang website, sa ilang pong webpage. Okay? Sabi nila, unang-una, Jesus is the Son of God. Okay? Pero hanggang dun lang. Okay? May mga verses po sila ginagamit. Now, the problem with the Iglesia ni Cristo is this. Although they get their verses from the Bible, pero interpretation po nila, hindi ho sakto. Ang kailang interpretation po ay medyo lihis. Actually, hindi medyo. Sobrang lihis talaga. Now, maraming mga religion ngayon, they quote from the Bible, but their interpretation is not correct. Hindi po biblical ang kailang interpretation. Number one, si Kristo po para sa mga INC ay anak ng Diyos. Wala tayong problema doon. Yeah? Pangalawa, siya po ang one and only Savior. No problem with that. Same with us, okay? He is the sole mediator between God and man. Okay, ho yun. The only way to God, yes, pero itong pinakamalaking difference natin, si Jesus ay hindi Diyos. Lagi mo marinig yan sa mga INC. Ang Diyos ay walang katawan, walang buto, etc. Okay? Ang Diyos ay Espiritu. Hindi ho siya tulad ni Jesus na mayroon pong katawan, mayroon pong buto, kaya po hindi siya pwedeng maging Diyos. And, last but not the least, sa isang Iglesia ni Cristo member, ang kaligtasan po ay dapat maging miyembro ka ng INC. Kung di ka miyembro ng INC, hindi ka maliligtas. Yung last two part, yung po ang pinakamalaking pagkakaiba sa atin. Sa mainline Christianity, we believe in all of this, pati na rin po yung huling dalawa. To us, Jesus is God. Okay? And salvation is not by joining any church. Salvation is a personal decision, is a personal choice to choose God
Okay? Relationship, hindi po religion. So dito pala, makikita natin ang pagkakaiba. Kaya po, dahil sa kanilang pagkaunawa kay Kristo na ganito, ang kanilang pamumuhay kakaiba rin. Ako po dati nasa Landmark Makati. No? Ngayon po ang Landmark, maraming branches na po. No? Kasi ang mother side ko, kamag-anak po nung pinaka-major stockholder ng Landmark. So nagtrabaho ko doon. Napansin ko po sa Landmark, puro iglesia ang miyembro, ang empleyado. Bakit po? Ang iglesia kasi, isa pa sa mga doctrine nila, bawal ka sumali sa anumang klaseng union. Walang labor union. It is actually a strategic ploy para ang mga tao magiging miyembro ng iglesia kasi po mga kumpanya ayaw kumuha ng empleyado na miyembro ng union. Di ba? Pag union, hindi naman masama lahat ng union. No? May mga union na talagang sobrang demanding. So, grabe mag-demand. Kulang lang sila maging amo. Okay? May mga union na gano'n. Di ba? Kulang lang sila pumiyari ng kumpanya. Eh, mali naman ho yun. So, ang iglesia, bawal sumali sa union. Kaya nangyayari po ngayon, maraming kumpanya kukuha ng iglesia ni Kristo na miyembro. Kaya maraming tao gusto mag-apply sa iglesia ni Kristo para sila po ay maging preferred choice sa mga nag-apply na empleyado. So, doon po sa iglesia ni Kristo, sa Landmark, ang daming INC members. No? Nung hindi pa ako Kristiyano, magkaasama kami ng mga yan. Inuman, lahat. Babae, sugal. Na born again ho ako. Hindi na ako sumasama, siyempre. No? Kasi sinasabi niya sa akin, Sir, sumamba ka sa amin. No? Sumamba ka sa amin. Tiyak maliligtas ka. Sabi ko, ha? Nainom ako. Dati, nainom ka rin. Nang bababae ko, nang bababae ka rin. No? Tapos sasabihin mo, maliligtas tayo? Paano yun? Hindi ko maintindihan. Yung kanyang lifestyle, wala akong naikang pagbabago. Sabi mo, pagbabago. Dapat yung pagkakilala mo kay Kristo, hahantong sa pagbabago ng buhay mo. Hindi dapat puro head knowledge lang. Okay? Kaya hindi ako naakay na sumamba sa INC. Sabi ko, ang layo ng buhay ninyo sa tinuturo ng Biblia. Kung totoong si Kristo sinasamba mo, dapat ang buhay mo nababago. You know why? We become who we worship. Ulitin ko, we become who we worship. Kung sino sinasamba mo, magiging katulad mo rin ang iyong sinasamba. Amen po ba? Kung sinasamba mo pera, ang tao sa iyo mukhang pera. O, mo sabi mo, 500, 1,000, tig-100, di ba? Kung sinasamba mo ay tao, di ba? Siyang tagapagligtas mo. May mga tao sinasamba, tao. Iba pera, iba gamit. Kung ano number one sa buhay mo, you will also become like that. Okay? Kung sinasamba mo ay rebulto, gawa sa kahoy, magiging tuod ka rin. Sabi mo, magiging tuod ka rin. Lifeless. May mata, walang nakikita. May tenga, bingi naman. May bibig, pipi. If you worship wooden idols, you become like them. But if you worship a living God, you become a living soul. A living being. Kaya importante po talaga, makilala mo sino sinasamba mo. Kasi yung sinasamba mong Diyos, yun ang magiging ikaw din. You become like Him. Okay? So that is INC. And sadly, marami sila. No? Siguro, modest estimate, mga 4 million, 5 million. Kaya po ang mga politiko, panay ang habol sa mga INC. Meron pa sila isang doktrina na hindi ho tama. Ano yun? Kung ano sinabi ng pinuno na iboto, lahat kayo dapat ay sumunod. Ano pa ba saysay ng eleksyon? Ano bang eleksyon? The right to vote. Karapatan mong pumili. Hindi yung pastor mo ang pipili para sa iyo. Hello? Hindi nagdemokrasya tawag doon. Ang tawag doon, dictatorship na. Di ba? Kasi sila, kung ano sinabi ni Manalo, dapat iboto mo. Hindi, matatalo ka. No? Hindi ka paldo. Okay? Talo ka. Nasaan na yung right of suffrage or election? Wala na. Wala na saysay ang eleksyon. At dahil doon, nagiging ma-influensya sila sa mga politiko. Imagine mo, 4 million members. Siyempre, lahat ng politiko, susunod sa'yo. At siyempre, may kapalit-huyaan. Hindi ho tayo pinanganak kahapon na maniniwala tayo ng kailang endorsement, wala hong kapalit. May kapalit-huyan. No wonder INC, they're everywhere.
Ang dami ng kapilya. Every munisipyo, every barangay meron. Saan galing mga lupang yan? Di ba? May kapalit ho yan. Hindi ho pwedeng wala. So you have to understand who God is. Itong dalawang to, napaka-importante. I'll discuss later. Isa pa. Isa pang religion na kakaiba ho talaga sa totoong very, very unique. No? At hindi lang unique, weird ang dating. Okay? Sino po ito? Si Pastor Apollo Carion Kibuloy. Sikat na sikat po siya ngayon. You know what? Nakapanghinayang taong ito. Nagsimula po siya, tama eh. He came from the Pentecostal churches, no? The United Pentecostal Church. He's a very charismatic person. Way back in the 90s, pinapainggan ko siya eh. At that time, medyo okay pa turo niya eh. Meron siyang gift of preaching. He's very eloquent. No? Pero nagkamali po siya sa doktrina. Tingnan natin kung anong tinuturo nila patungkol po sa simbahan nilang Jesus Christ, the name above every name. Si Jesus. Pero later on, you'll find out, iba na po si Jesus. Sino po siya? Siya daw po isang revolutionary preacher. Kasi ang mga mensahe niya, nakaka-revolutionize, nakakapagbago. Okay? Nagsaset siya ng trend. Pangalawa, siya raw daw ay si Moses today, the modern day Moses. Deliver my people from Egypt to the promised land. O, dito ho tayo magka-problema sa pangatlo. Appointed Son of God. Ano po ba, alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Siya na po si Jesus ngayon. He is now Jesus Christ. Ay panghuli, He is the owner of the universe. Akala ko si Voltes 5. No? Hindi pala. Taga Davao pala yung owner of the universe. Okay? Now, when you say owner of the universe, sabi niya sa preaching niya, yung kaluluwa niyo, pag-aari niya. Kinilibutan ako doon. Sabi ko, ha? Yung aking kaluluwa, pag-aari mo. Yung spirito ko, pag-aari mo. Di ba? Na kung siya si Jesus, alam mo kanyang paniniwala po sa doktrina ng Diyos, iisa lang ang Diyos. Hindi siya Trinity. No God the Son, no God the Spirit. Sila po God the Father lang. Oneness kung tawagin natin. Yung Ama naging anak, yung anak naging Spirito. Sa atin po hindi. Iisang Diyos versus tatlong persona. May Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero iisa sila in essence. So kung siya si Kristo, at oneness ang kanyang paniniwala, siya rin ang Ama. Hindi magtatagal, kung di lang siya nakulong, hindi magtatagal sabihin niya, ako na ang Ama. Kasi ang Ama ay naging anak, yung anak ay naging Espiritu. Siya ang Diyos. Nasaan ang Diyos nila ngayon? Nasaan po? Nasa Pasig. Pasig City Jail. Ano mga kaso? Karumal-dumal na mga kaso. Panggagahasa, human trafficking, dollar smuggling, gun, sa Amerika nga, wanted po siya ng FBI. No? At marami ho siyang mga kaso na hindi ho tama, hindi okay. Si Kristo ho ba nakulong dahil po sa gun smuggling? Si Kristo ho ba ay nakulong dahil po sa pang-aabuso sa kababaihan? Hindi ho. Wala pong ganong klaseng kaso sa Jesus. Siya lang pong may ganong klaseng kaso. Okay, so, sabi niya, He has 6 million members worldwide. Hindi ako naniniwala doon. Bakit po? Pinapanood ko ng mga gatherings, yung kanang malaking church sa Davao, siguro 100,000 meron siya. Sabihin natin, pinaka-modest estimate, exaggerated na, 500,000 meron. Pero 6 million, wala po. Simple lang, nung siya po ginadakip ni General Torre, ilan libo lang nagrarally sa labas eh. Kung totoong may 6 million siya, dapat kinuha niya si General Torre, di ba? Kaso hindi ho eh. So exaggerated po, no? Yung kanyang membership ay hindi po akma. In fact, sabi ng PNP, ang estimate nila sa membership ni Kibuloy, less than 100,000. Now, I'm not saying this to paninira, no? Ibang paninira sa pagsasabi ng totoo. Pag totoo sinasabi mo, hindi paninira tawag doon. Ang tawag doon ay pagtutuwid. Pero kung ikaw nag-invento ng kwento, yun ang paninira. Okay? So this is not paninira. This is just making a point. Tama at mali. Doon po tayo sa tama. In a world where fake news is so prevalent these days, nakakalungkot, grabe ang laganap ang fake news at ang maraming Kristiyano po naniniwala po sa fake news. Huwag po. Balikan natin ang Biblia upang makilala natin kung sino pong ating Panginoong
Heso Kristo. Tingnan niyo yung kanyang logo, no? Magtataka ka. Nakalagay ho rito, the mother of us all. No? Ito yung mundo, daigdig. Tapos meron siya nakalagay na the mother of us all. Para siya nasabi ni Kibuloy, yung kailang katuruan po, yun po ang tama. Yun ang dapat mong tanggapin at paniwalaan. Okay? Anyway, so yan po yung dalawang example. At marami pa. There are many, many false Christ today. Ang dami mga tinatawag nilang mga hindi totoong Kristo. Maging discerning po tayo upang hindi po tayo malinlang. Now, let's now go to the main topic natin ngayon. Hindi niyo ba alam kaya po si Jesus naging tao upang ihayag sa atin kung sino ang Ama? Jesus became man to reveal God the Father to us. Kung di ho naging tao si Jesus, okay, hindi ho natin makikilala ang Ama. Tingnan natin, sabi po sa John 14, verse 8 to 10. Sabi ni Felipe, isa sa mga disciples ni Jesus, Lord, show us the Father and it is enough for us. Let me stop there. Mas din po sinabi ni Felipe, pakilala mo lang sa amin ng Ama at kontento na kami. Okay na ako doon. Bakit po? Lahat po tayo naghahanap po ng isang Ama. Be it the Father in heaven or your Father here on earth. Kasi lahat po tayong pinanganak, we long to know who is our Creator. Gusto natin makilala kung sino po ang nagluwal sa atin or nagbigay ng buhay sa atin. So perhaps Philip was longing to know the Father, God the Father. Sabi niya kay Jesus, pakilala mo lang sa akin, Ama. Ang Diyos Ama, okay na ako. We all long for the Father. Believe it or not. Kung di man Father mo sa lupa, Father figure, or Diyos Ama. Ano sinabi ni Jesus? I have been with you so long, 3.5 years to be exact, and you still do not know me? Hindi mo pa rin kilala, Philip? Then Jesus said, whoever has seen me has seen the Father. Ang sino mang nakita sa akin, nakita na ang Ama. No? How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Iisa ho sila, magaman sila ay tatlong personification, tatlong distinct personality, may kanya-kanyang responsibilidad doon po sa triune head or triune God, Trinity, tawagin natin. Okay? But they are one in essence. Sabi na ni Jesus kay Felipe, pag nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. When you know Jesus, you also know the Father. Okay? Now, sabi pa, as we continue, John 14, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know Him and have seen Him. Pag nakilala mo si Jesus, naunawaan mo kung sino si Jesus, makikilala mo rin ang ating Diyos Ama. Maunawaan mo rin kung paano at sino at paano siya gumalaw sa buhay natin ang Diyos Ama. So Jesus is very crucial. If you want to grow in your faith in the Lord, you have to know Jesus. Sabi na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Okay, now let me go back to the text. Jesus is the Alpha and Omega. What does it mean? Ano po ang kahulugan? At bakit po mahalaga itong titulong Jesus is the Alpha and Omega? Balikan natin ang Biblia. Sabi po sa pahayag or Revelation 1 verse 1, the revelation, okay, mark the word, the revelation. Ano yung revelation? Pagpapahayag or pagpapakilala. Jesus is now introducing Himself to us. Pinapahayag ni Jesus kung sino ho siya. Siya ay hindi lamang tao. He is not just a man. Katulad po ng paniwala ng mga iglesia ni Kristo. Kaya sabi ko kasi dati, meron akong kapastor na kaibigan, ang tawag niya sa INC, Iglesia ni Batman. Bakit Iglesia ni Batman? Nasaan si Robin? Okay? Kasi sabi nila, Jesus is but a man. Kaya Iglesia ni Batman. Sabi ko, okay ka rin, no? So, hindi lang siya tao. Siya ay Diyos. Papatunayan po natin. Sabi ni Jesus, okay, the revelation of Jesus which God gave Him to show His servants, okay,
the things that must soon take place, He made it known by sending His angel to His servant, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that He saw. Revelation, pagpapahayag po ng Diyos, okay, sa atin kung sino po sumulat ng Revelation, by the way? Sino po? Si Juan. Okay? John. Sino po si John sa 12 disipulo ni Kristo? Alam po ba sa 12 disipulo ni Kristo, meron pong tinatawag na yung top 3 na pinakamalapit sa puso ni Jesus sa 12. Sino yung tatlong yun? Si Ariel, si Jonah, sama na natin si Reverend Gonzalo. Okay? Sila po yung top 3. Sila yung Tito, Vic, and Joey. I'm just kidding, okay? Joke lang po, okay? Pampagising lang ho. Sino yung top 3? Si Peter, John, and James. Napansin niyo ba kung ano itong tatlong to? Ano kanilang trabaho? Mangingisda sila. Sila po ay mga mamamalakaya. Okay? And then you know what Jesus told them? From now on, you will not fish for men. You will not fish. You will now become fishers of men. Yung top 3, mga ano yan, mga nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya nasa top 3 sila eh. Okay? Yung mga taong nag-aakay ng tao sa Panginoon, malapit sa puso ng Diyos. At malapit din ng Diyos sa puso nila. Pero sa top 3 po, meron pong isa, sa tatlo, na siya lang po ang may distinction na nakahiga siya sa dibdib ni Jesus. Kasi nung araw pag kumakain sila, wala pong upuan na ganito. Sila po yung lagi nakanon sa sahig at naka-recline pong ganon. Okay? Isa sa tatlong yun, ang pwede humiga yung kanyang ulo sa dibdib ni Jesus. Sino yun? Si Juan. Kaya ang tawag sa kanya, John the Beloved. Baka sabihin mo, akala ko ba ang Diyos walang kinikilingan, walang pinipili, hindi ka namin kayo tatantanan. Yung mga tipong ganon, no? Actually, hindi naman po namimili ang Diyos eh. Wala pong favoritism sa Kanya. Pero kandaan niyo sinabi ni Jesus, draw yourself close to me, and I will draw myself close to you. Yung lagi na malapit sa Kanya, yun din ang unang lalapitan ng ating Panginoon. Minsan inisip ko, sa daming nananalangin sa buong mundo, almost 500 million people are Christians who pray to God every single day. Ang tanong ko lagi, sino kaya unahin ng Panginoon na sagutin ang panalangin? No? Then pumasok sa isip ko, yung mga laging lumalapit sa Kanya, ito yung Diyos, ito yung mga taong lalapitan o uunahin ng ating Panginoon. No favoritism. Ikaw ang nag-draw yourself to Him and He will draw Himself to you. Si Juan lang po malapit sa puso ni Jesus. At dahil po doon, si Juan din po ang di umalis sa paanan ng krus nung siya po'y pinako sa krus. Remember? Si Pedro, tumakas na. Tinakwil si Jesus 3 times. Si Judas, wala na. Nagbigti na. No? Si Santiago, si Mateo, lahat sila, no? Nag-eskapo na. Kanya-kanyang takbo. Kanya-kanyang tago. Dahil they were all afraid. Baka sila nang isusunod sa krus. Pero si Juan, nandun. Hanggat sa namatay si Jesus, nandun siya. Hanggat sa binaba ang bangkay ni Jesus sa krus, nandun si Juan. Hanggat nilibing si Jesus doon sa puntod na hiniram kay Joseph of Arimathea, nandoon si Juan. Kaya si Juan, ang binigyan ni Jesus ng karapatan o pribilehyo na magpahayag ng revelation. Siya ang sumulat ng aklat ng Juan, 1st, 2nd, 3rd John. At ang nireveal ni Juan, hindi yung mga apokalipsis, yung ang nireveal niya ay si Jesus. You want to know Jesus more, you read the book of John. From John chapter 1 to 21, it's all about Jesus. John was revealing Jesus because you know what? Jesus revealed Himself more to John. Because John was closest to Him among all the disciples. Okay? Kung ikay malapit kay Jesus, I'm sure Jesus Himself will reveal to you kung sino ho siya. Okay? Kaya po siya binigyan ng pribileyo na sumulat po ng huling aklat ng Biblia, the Revelation, which is very, very symbolical and very, very scary. Actually, if you read the book of Revelation, hindi pwedeng hindi kakabahan eh. Talagang matataas ang balahibo, etc. And you know, in light of the Iran-Israel
US war, maraming tatanong, Pastor, ito na ho bang end of the world? Nagtanong ka ba, Brother Jonah? Tinanong mo ba si Sister Beth? Ano ba pinag-uusapan nyo lagi? Negosyo, no? Yung kakainin natin. Kayo ba, sumagi ba sa isip nyo, yung bang digmaan sa Middle East, maakapekto sa buhay natin? Hindi kayo naniniwala, tumaas ang presyo ng gasolina. Biblical ho yan. You read Revelation, galing araw, ang isang tinapay, 4 na araw na sweldo, mabigas ang tinapay. Apektado ba tayo? Yes. No? Yung gera ho doon, apektado tayo. Tumaas ang crudo, umabot po ng 100, 150. Sa Manila nga, 170, 180 pa ho. I was in Baguio last Holy Week to speak in a nationwide youth camp. For the first time in all my 57 years of existence, yung Holy Week na yun, walang ka-traffic sa Baguio. Walang katao-tao. Sabi ko, kung ako yung magiging traffic czar, the solution to traffic problem, taas ang crudo. Walang biyabiyahe. Burnham Park, walang kalaman-laman. You can choose your parking pa. Sa dami ng bakanting space. Kasi bakit? Ang mahal ng crudo. Di ba? Sabi nga, mas mahal pa nga ang crudo kaysa sa Sun Mig Light. Mag-Sun Mig Light na lang tayo. You can drink and don't drive na lang. Forget about driving. Okay? Grabe, di ba? So, ang tanong marami, end of the world na ba? Papalagay niyo. Yung may pakialam, end of the world na ba? Hindi pa. Sabihin mo, hindi pa. Sabihin mo, cool ka lang. Hindi pa. Chill ka lang. Gusto mo malaman kung end of the world? Hindi, basahin mo Revelation 9. Sa Revelation 9, may sinasabi ho doon. Anong pinakamagandang sign? Di ba ngayon, Iran, Israel, US. Pero in the last days, sa Bible, wala pong US. Hindi ho nababanggit ang Amerika. Alam niyo nabanggit po? Russia. At isa pong nabanggit sa Revelation 9, kings from the east, na meron pong army na daang-daang milyon. Sinong bansa ngayon ang meron pong army na daang-daang milyon? Yan, sino mga made in China? Taas ang amay. Ako, obvious, made in China ako. Kasi kung Amerikano ko, walang maniniwala sa akin. Because of my chinky eyes, di ba? Alam mo ba ang China? Ito sign na. Get it from me. Personal opinion ko. At marami pong ibang scholars, pag ang Russia at China nakaalyado ng Iran, tulungan ang Iran, tirahin ang Israel, maghanda-handa ka na. Sabi mo sa tabi mo, maghanda-handa ka na. Yun na yun. Yun ang pinaka-final sign na babalik na po ang ating Panginoong Jesus. So ngayon, okay pa. Medyo chill-chill lang tayo. Pero it can happen tomorrow because 1,000 years can be one day to God and one day can be 1,000 years to God. Pwede agad-agad mangyari po lahat yan. Okay? So balikan natin yung Revelation. John was given the privilege to write Revelation because he was closest to God. So sa mga taong malapit kay Jesus, tiyak ko, hindi ka maliligaw. Hindi ka madali lang maturo ng INC, ni Kibulol, o anumang klaseng mareliyon dyan. If you know Christ, if you are close to Christ, He will reveal Himself to you. Okay? O, tignan natin ang ating binasang passage kanina. Sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Ano po ibig sabihin nito? Hindi lamang yan, meron pa isa. Revelation 2:8. Sabi ho, and to the angel of the church in Smyrna write the words of the first and the last who died and came to life. Sino ho yun? Sino namatay? Sino nabuhay? Si Jesus. Revelation 21 verse 6. And He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Sino po nagsasabi nun? Si Jesus. In the book of Revelation, Jesus appeared to John when he was in the island called Patmos. He was in exile, siya po'y tinapon doon. No? Alam mo sa lahat ng mga disciples ni Christ, si John lang pong namatay na hindi po karumal-dumal ng kanyang kamatayan. Alam mo ba sa Pedro, paano namatay? Pinako sa krus. Pabaliktad pa ho. Bakit pabaliktad? No? Yung ba'y sinadya ng mga executioner? No.
Si Pedro mismo nag-request noon. Kung ipapako niyo ako sa krus, gusto ko pabaliktad. Kasi hindi ako karapat-dapat na ipako katulad po ni Kristo ng nakapakong nakatayo. Crucify me upside down because I don't deserve the death of my Lord Jesus Christ. Si James, tinapon daw mula po sa mataas na lugar, tinapon pabagsak. Si Thomas, yung pong doubting Thomas ay nasibat sa India, sabi ho ng church tradition. So lahat sila namatay ng karumal-dumal na kamatayan. Si Juan lamang at hindi namatay ng karumal-dumal. Magaman siya po nag-suffer ng persecution, may mga torture, pero siya po ay namatay at a ripe old age. Doon po sa island ng Patmos. Doon po niya sinulat ang kanyang mga aklat. And one of them is Revelation. Okay? Jesus, revealed himself to John. Because John was close to Jesus. Tingnan natin. Meron pa. Revelation 22 verse 13. Sabi ho ni Jesus, "Behold, I am coming soon. Bring my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Tingnan niyo po, sabi ni Jesus, babalik na ako very soon. At dalagal ako, kung anong ginawa mo, you will have to give me an accounting. Now remember, Jesus came first. He came as your Savior, as my Savior. But His second coming, He will not come as your Savior anymore. Yes, as a Savior to those who believe in Him. But to those who do not believe in Him, when He comes again, He will now become your judge. Tayo po ay haharap na po sa dakilang hukom. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya huwag niyong hintayin na siya bumalik na hindi ka pa nakakilala sa Kanya. As of now, He's still our Savior. Receive Him. But when He returns and you have not received Him, no more second chance. He will now judge you for what you have done. Okay? Now, ba't po importante na si Jesus po ang Alpha and Omega? Ano po ang gustong matutunan natin ng ating Panginoon? Number one, yung pong Alpha and the Omega is referring to Him as He always existed and always will exist. Yung iba kasi sinasabi, alam niyo po yung Jehovah's Witness, napag-aralan ko rin po yan, ang Diyos daw ay dati tao na naging Diyos. Parang si Buddha. Do you know Buddha? Si Sakyamuni Buddha, founder po ng Buddhism, tao yun eh. Tao siya, mabuting tao, dati siyang prinsipe, and by the way, si Buddha hindi ho galing sa China. Akala ng marami, ang Buddhism galing sa China, hindi po, galing po sa Nepal. Galing po sa Nepal si Buddha. Prinsipe ho siya, nagsawa sa layo ng buhay, sobrang daming pera, etc. Lumabas siya, nakita na maraming mahihirap, meron siyang puso sa mahihirap, gumawa siya ng maraming kawang gawa. Nung namatay ho siya, ginawa siyang Diyos ng kanyang mga disciples. Kaya po si Buddha, naging relihiyon ng Buddhism. Okay? And Buddhism is a branch of Hinduism. Ano yung Hinduism? Ito yung relihiyon na galing sa India na pagkarami-raming Diyos. Alam mo gaano karami ang Diyos nila? 300 million lang naman. Bilahin mo ako ilang zero yun. 300 million gods and goddesses. Lahat ng may buhay, Diyos. Di ba sabi ko I went to India, yung pong baka, pag tumawid sa alsada, lahat tayo hihinto. Hindi mo pwede i-overtake. Magagalit ang Diyos sa iyo. At kapag yung baka nag-isip na umupo sa gitna ng kalsada, ikaw din hihinto hanggat yung baka ay tumayo. Manalangin ka na, pupunta siya ng CR. Kung hindi ka alis doon. Kasi yun ay Diyos. Yun ay banal. Pilipinas, banal na aso, santong kabayo. Doon, banal na baka. Holy cow, sabi ni Robin kay Batman. Okay? So, dito, pinapatunayan po natin na si Jesus ay hindi nilikha. Ang Diyos hindi nilikha. He was always there. God has always been there. Kaya Alpha, una, at huli. He's always there. He always existed and He will always exist. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Tayo may simula. Tingnan mo katabi mo. Malamang may simula yan. Kung walang magulang yan, ano ka, singaw? Saan galing?
Di ba? Saan sa nagmula? Lahat po tayo may simula at lahat tayo may katapusan. O, tinan mo tayo mo, sabi mo, may katapusan ka rin. May araw ka din. Totoo yan. Pero ang Diyos, walang simula, walang katapusan. No? He always existed and always will exist. And it should give you comfort na ang Diyos na sinasamba mo ay wala hong simula at wala hong katapusan. Meaning, to those who believe in Him, you will also have no ending. Wala ka rin katapusan. Maaari sa laman, yes. Tatanda ho tayo. Tayo po'y mawawala sa mundo. Pero ang ating spirito po'y mabubuhay ng walang hanggan. Ang hindi lamang yung pagbalik ni Jesus, yung spirito mo at yung katawan mong nawala, magre-reunite. No, yung katawan mong mortal, magiging immortal. And you will live for all eternity. Wala hong katapusan sa mga anak ng Diyos. Okay? He was not created. He was the Creator. Sasamba ka ba sa isang bagay na nilikha lamang? Di ba? Kaya sabi ho sa awit, ba't kayo sumasamba sa mga Diyos na gawa po sa kahoy? No? Ba't ka sasamba sa mga bagay na ginawa lamang? Ba't mo sasambahin si Kibuloy? Si Kibuloy kagaming Danao. May birth certificate nga siya eh. Di ba? Ang Diyos, may birth certificate? Wala. Why would you worship someone who claims to be Christ when in fact He is as human as you are and I? Di ba? Why would you worship somebody who has a beginning? Somebody who has a simula, okay? Hindi Diyos yun. God is from eternity to eternity. Okay? Sa sobrang laki nga ng Diyos, hindi mo siya kayang i-define. You cannot even define who God is. You can say God is love, God is kind, God is patient, yung kanyang mga attributes. You cannot say, sino ba ang Diyos? You cannot say that. Because you don't know who God is. We cannot comprehend the greatness of God. Kaya po, the Almighty. Di ba? Which reminds me of a story in seminary. A theology professor entered the classroom, sabi na, class, get a piece of paper. Pop quiz tayo. Ano yun? Isa lang tanong ko, define God. 1 hour. Write an essay. Lahat ng mga estudyante, sulat ang sulat. When they passed their paper, sabi ng professor, without even looking or reading, lahat may sagot, lahat kayo mali. Bakit? Professor, di mo pa binabasa eh. Sabi na kasi, when you can define God, then God is not God anymore. Because He is. No, He always existed and will always exist. He was not created, He was the Creator. Yan na natin. How did God create everything? Genesis 1. You go to Genesis. Okay? Diba? He created the sun, the moon, everything. At yung pinakahuling creation niya, sabi niya, then God said, let us make man in our image after our likeness. Dito pa lang po sa verse na to, I can prove to the Iglesia ni Cristo and even to the followers of Kibuloy that there is such a thing as Trinity. Mas ano po, ano pinaka-underline? Ano po tawag sa mga salikang niyan? Pronouns. Sabi mo, pronouns. O, tayo po muna ay mag-grammar. Okay? English grammar. No? Ano yung verb, ano adverb, ano adjective. Pronouns po yan, pantukoy. No, tinutukoy, hindi pa pantukoy, ano ba sa Tagalog ng pronouns? Kayo na mag-research yun, Google nyo, okay? Us, our, ano yun? Singular, plural. Ikaw marunong. Mukhang hindi nag-absent, okay? Plural. Di ba? Hindi na sinabing, let me make man in my image, after my likeness. Totoo nga siguro na God, isa lang siya. God the Father lang. Walang Son, walang Holy Spirit. Alam mo, sabi ng mga iglesia ni Cristo, hindi, ang kausap ng Diyos yung mga anghel. Sabi ni God the Father, mga anghel ka, let's make man in our... Teka muna, hindi pwede. Kasi ang image ni God, iba sa image ng anghel. They're not the same. Di ba? Ang anghel, hindi nilikha sa image ng Diyos. Tayo lang po may pribilehiyong nilikha sa wangis ng Panginoon. Ganun po niya tayo kamahal. Tayo nga pala ang obra maestra or masterpiece ng lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Imagine kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Hindi kayo nilikhang kamukha ni gorilla, ni King Kong, o kaya ng Rottweiler,
Di ba? We were created in the image of God. Ganun kakamahal ng Panginoon. Dito pa lamang, magtaka ka na. But us. Ibig sabihin nun, si God the Father, the Son, the Holy Spirit, nag-uusap sila. Likha tayo. Likha tayo ng tao sa atin. Wangis, anyo, etc. Okay? He is our Creator. Genesis 3 verse 22. Ito pa. No? Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Sino kausap niya? Hindi yung Ama, Anak, Espiritu Santo, nag-uusap po sila. This happened after Adam and Eve violated yung command not to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Di ba? Tingnan natin Genesis 11 verse 6 to 7. Ang sabi ho rito, And the Lord said, Behold, they are one people. This was after Tower of Babel. They have all one language, and this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down, and there confuse their language so that they will not understand one another's speech. Ito yung nagsimula ang iba't ibang lengguwahe sa buong daigdig. Some people ask me, ano kaya ang original language noon? You have any idea? Sabi ng iba, Ilocano daw. Palagay ko hindi. Sabi ng mga Bisdak, hindi. Cebuano. Ay, hindi. Sabi ng mga taga-China, Chinese. Kasi kami ang pinakamarami sa buong mundo. Pero sabi ko hindi. Adan and Eve cannot be Chinese. Kasi kung Chinese ho sila, nung tinukso sila ng ahas, kinain nila yung ahas. Kasi mga Chinese, they eat anything that moves. If this puppet can move, the Chinese will eat this also, I tell you. And I'm talking about the mainland Chinese, not the Filipino Chinese here in Santa Cruz, Laguna. All right? They will eat anything, I tell you. I was in Beijing one time, grabe yung night market nila. Lahat ng hayop, meron doon. Lahat ng klaseng yamang dagat, meron doon. Seahorse, kinakain. Wow, seahorse. Alam ko, sinasakyan lang yun, di ba? Kinakain doon yung seahorse, okay? Anyway, so, dito yung Tower of Babel. Mas nanin po doon, sabi nila, let us go down. Plural, us. Okay? So, God is our Creator. Colossians 1:15-16. Sino ito? Si Jesus. He is the image of the invisible God. Image, imago in Greek. The firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Okay? In this passage, it is being proven that God existed. And through Him, everything exists. Siya po ang Alpha at Omega. Siya ang ating Creator. Number 2, Alpha and Omega could also refer that He is our God. Siya ang ating Diyos. No? Maraming mga reliyon, dinideny ang divinity ni Jesus. When I say divinity, yung pagiging Diyos niya. Dinideny niyan. Okay? Islam denies it also. Ang mga Muslim, by the way, they believe that Jesus is a prophet. He's not even the Son of God because Allah has no son. Speaking of Islam, alam nyo, nakaka-alarma pong ginagawa ng mga Muslim ngayon. Sa UK, sa Germany, kung saan napakaraming Muslim immigrants, they're now doing sa government, they are forcing and demanding whatever government they're into to recognize Sharia law. Ano yung Sharia law? Yun ang batas ng mga Muslim. Hindi ba alam mga Muslim po may sariling batas na sinusunod? Kung may batas po, meron tayong tinatawag na saligang batas, meron silang sariling saligang batas. You know what they're doing right? Kasi gumagamit po sila sa England, gumagamit sa Germany, okay? Yung gobyerno doon, pinipilit nila, you have to submit to Sharia law. May mga batas po ang mga Muslim. Ano po mga batas sa Muslim? Ang isang lalaki, pwede magkaroon ng 4 na asawa. Ibang lalaki, tuwan-tuwa rin, magmumuslim na rin ako. Akala mo masaya, 4 na asawa? Isa nga lang, hirap na ako, 4 pa kaya? Sino ba may isang asawa? Taas ang amay? No, isang asawa lang. O yan, si Kuya Nick, di ba? O, hirap na ba? Hinahirapan ba kayo sa isa? Palagay ko naman. Di ba? 4 pa? Ang hirap noon. Imagine mo, 4 na allowance kada buwan, 4 na bahay na kuryente, tubig. Ay, hirap naman noon. Di ba? Naalala ko when I was in Xinjiang, China, meron akong inaabot na estudyante sa kolehiyo na Muslim.
Sinama na ako sa probinsya nila, which was almost around 25 hours by train. Okay? Pagdating ko sa bahay nila, kakaiba. Compound. No? Malaking compound. May pera yung pamilya. No? Yung gate nga po, yung pinaka-courtyard, parang garden. At may 4 na bahay. Kasi yung kanagtatay, may 4 na asawa. No? Wife number 1, number 2, number 3, number 4. At yung mga anak niya halos magkakasing edad. Sabay-sabay ginawa. No? Nagkaiba lang po sa date. Okay? Naku, sa tatay, sabi ko, bid ba o sa inyo? How do you manage 4 household, 4 wives at the same time? Sabi na, simple lang yan. Pag Monday, wife number 1. Pag Tuesday, wife number 2. Pag Wednesday, wife number 3. Pag Thursday, wife number 4. Sabi ko, paano yung Friday, Saturday, and Sunday? Pag Friday, yung pinaka-favorite kong wife, doon ako. Pag Saturday, yung second most favorite wife ako, doon ko. Paano Sunday? Sabi na, mag-day off naman ako. Okay? Hindi ko naman kaya isang linggong pag-ibig. Okay? Sabi ko, ako nga, isa lang, hirap na ako. No? 4 na anak, isang asawa. Naku, grabe yung burden. 4 pa kaya? Ang Sharia law, kakaiba law nila, sa totoo lang. Wala ho sa Bible. Marami po doon ay mga sayings ni Muhammad, yung kanyang propeta. And we pray na hindi mangyari sa Pilipinas yun. Kilala niyo ba si Senator Robin Padilla? Sinong nakakilala sa kanya? Kaharap niya ngayon. Hindi, nandun sa likod. Okay. Kumpare ko yun, kaibigan ko yun. Dinalo ko nga sa Bilibid, nung naakulong yun. Naakin natin sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, tapos nag-Muslim para lang makalaya sa Bilibid. Alam mo bang ine-espouse ni Robin Padilla? Sharia law sa Pilipinas. Pipilitin nila ang mga Muslim sa Pilipinas ng Sharia i-recognize ng ating saligang batas. Pag nangyari ho yan, pipilitin kayo sumamba kay Allah. Islam was propagated using the sword. They used the sword to Islamize the known world at that time. And even now, right now, by the way, Islam is the largest religion in the world. Iran is an Islamic republic. Ang tawag sa Iran, Islamic Republic of Iran. Kaya IRI ang kanilang initials. And many other countries are now Islamic. And yun ang pinakamatinding kalaban ng Kristyanismo, ang Islam. Pray for them that they will come to know Christ. By the way, speaking of Iran, may revival po sa Iran. Maraming Iranians na nagiging Kristiyano ngayon. Jesus is revealing Himself to the Iranians. Let's pray for a revival in Iran. Second point, ba't po mahalaga ang Jesus is the Alpha, the Omega? Because He is saying, I am God. Okay? Sa Iglesia ni Cristo, tao lang siya. Kaya kibuloy, siya naman ang Diyos, hindi si Jesus. Okay? Sa Islam, si Jesus ay propeta. Hindi nga siya dakilang propeta, si Muhammad ang pinakadakilang propeta. Jesus is just another prophet. Okay? But Jesus saying, I am God. Okay? Tingnan natin. Isaiah 44 verse 6. Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Beside me, there is no God. Sino po ang nagsasalita rito? Ang Diyos. The Lord, di ba? The King of Israel. Ano sinabi niya? I am the first and the last. Beside me, there is no God. Ang Diyos po nagsasalita rito. Yung kaninang ating binasa sa Revelation, sino nagsasalita rito? Behold, I am coming soon. Bring my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first. Sino nagsasalita rito? Si Jesus. What does it mean, my friend? Yung nasa Isaiah, Diyos nagsasabi, ako ang una at huli. Dito sa Revelation, si Jesus nagsasabi, ako ang una at huli. Diyos po si Jesus. It only means one thing. Jesus is God. Every time I have a healthy discussion with an INC member, ito yung mga nire-raise up kong mga verses. Hindi nila kayang sigutin yan. Even their minister cannot answer this. They would say, mali interpretation mo. Sabi ko, sige nga, interpret it for me. Do I have to be a rocket scientist to be able to understand these very simple verses? Dito si Jesus nagsasalita. Sa Isaiah, ang nagsasalita, ang Diyos. So si Jesus ay Diyos. Amen po ba?
There should be no doubt whatsoever in your mind as a Christian that Jesus is God. Because if you doubt that He is God, then how can you be saved? How can you even experience His mercy and grace kung pinagdududahan mo kung sino si Jesus? You know what? Let me pause here for a while, okay? Yung pong 12 disipulo ni Jesus, maliban kay Juan, yung 11 po, nagkaroon ng pagdududa. Sino ba si Jesus? Number 1 po si Pedro. I told this many times and I will say it again. Akalang marami duwag si Pedro. Hindi ba? Kasi siya po ay nagtago. Yung sinabi ng babae, kilala kita, kasama mo si Jesus. Sabi na, hindi ko kilala yan. Ikinakwil niya si Jesus. He denied Christ 3 times. Not once, not twice, but 3 times. And people say, he's a coward. Duwag yan. But in reality, Peter is anything but a coward. My proof is this. Remember the night when Jesus was in the Garden of Gethsemane, he was praying so hard, yung kanyang pawis ay parang dugo, sabi ng Biblia. Ano sinasabi niya? Lord, not my will be done, but yours be done. Can it be possible, this cup, itong crucifixion, wag ko nang ganasan to, etc. Diba? And then the angel of God came and strengthened him. Then came Judas, kasama yung mga kawal ng high priest. Nang hinilikan si Jesus, the kiss of death, kung tawagin natin, at hinuli si Jesus. Anong ginawa ni Pedro? Anong ginawa ni Pedro? Hello? Anong ginawa niya? Kumuha siya ng punyal, sword, at anong ginawa niya? Tinaga niya yung magkabilang tenga nung alipin nung high priest, si Malchus ang pangalan niya. Yung ba ay gawa ng isang duwag? Duwag ba si Pedro? Kung duwag si Pedro, tumakbo na siya. Hindi. Kumuha siya ng espada o ng punyal at tinagaan niya. Nung tinagaan niya, pinagalitan pa siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, Pedro, tama na. Ibaba mo ang iyong sandata. Nasaktan si Pedro. Sabi Pedro, akala ko ba tagapagligtas namin ito? Akala ko ba anak ng Diyos to? Akala ko ba ito ay Diyos? Ba't ganun? Nagkaroon siya ng confusion. Hindi na nakilala ang ating Panginoon. At dahil doon siya po ay lumayo sa Panginoon. Nasa yung 11? Si Judas. Kung alam niya na si Jesus ay Diyos, palagi mo pagtataksilan niya? Hindi. Hindi na pagtataksilan. Kung alam niya si Jesus ay Diyos, ibebenta ba niya si Jesus? Ipagkakanulo ba niya ng 30 pirasong pilak? No. But in his mind, hindi na kilala si Jesus. Sino ba itong Jesus na to? Di ba? Confused eh. Ganun din pala tayo, mga kaibigan. If you do not know Christ very well, you will be denying Christ every single day of your life. You'll be entertaining the things of the world. Maikiayon ko sa galaw ng mundo. Hindi mo susundin ang ginagawa ng ating Panginoon or pinapagawa sa ating Panginoon. Kaya po, understanding Jesus is very crucial in our walk with Him. You want to grow? You have to know Him deeper. You cannot grow unless you understand who Christ is. You and I will just be like Peter, or even Judas, worst of all, or Matthew, or who else na mga disciples, except John. John knew who Christ is. Kung sino si Jesus. Kaya siya lang po ang hindi humiwalay kay Kristo. Siya lang po ang hindi nagduda kay Kristo. Siya lamang ang hindi tumalikod kay Siya lamang ang hindi niya pinagkanulo si Jesus. Kasi kilala niya si Jesus. Anak ng Diyos yan. Diyos yan. Di ba si Tomas? Ano nangyari kay Tomas? Di ba, nabuhay na muli si Jesus? Sabi ng magdisipulo, Tomas, nabuhay si Jesus. Hindi ako totoo? Sige nga, patunayan mo nga. Hanggat di ko nalalagay yung aking daliri sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwala. Nag-appear si Jesus. Out of the world, biglang nag-appear si Jesus sa meeting nila. Nandun si Tomas. Nako. Sabi ni Jesus, Tomas, lumapit ka nga rin kalika. Yung ba ginawa ni Jesus? Pompyang? Hindi Tomas, ano ka rito? Si Tomas, nanginginig. Nako, sino to? Multo ba to? Di ba? Lapit si Tomas. O yung daliri mo, Tomas, lagay mo. Lagay mo, yung dalawang sugat. Pati sa aking tagiliran.
Ano sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Doon na nakilala kung sino si Jesus. Nabago buhay ni Tomas. Naging misyonero sa India, yung lugar ng mga banal na baka, no? Na kung saan ang corned beef ay hindi mabenta-benta. Okay? Doon siya napunta. At talagang naging missionary ni Jesus. Hanggang sa siya ay pakain. In other words, bago ang perspektiba ni Tomas. At ganun din po tayo. How you know Christ will define how you live your life. If you know Him as the Creator, as your Savior, as the Son of God, as God, you will do everything to please the God who created you. The God who loved you so much that He died on the cross, you'll do anything. Kaya po importante makilala mo siya bilang iyong Alpha at Omega. Si Jesus ay Diyos. No doubt about that. Sana wala ho tayong duda sa ating puso na siya ay Diyos. Okay? Isa pang passage sa Isaiah ulit, 48. Listen to me, O Jacob and Israel, whom I called. I am He. I am the first, and I am the last. Who said these words? God. And Jesus said those words in the book of Revelation. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. I am the first and the last. If we know all of this, I assure you, mag-iiba ang iyong pamumuhay. You will live for Jesus like there is no tomorrow. Kaya pala, doon ko naintindihan, ba't yung mag-disciple ni Kristo after His death and resurrection? Before His death and resurrection, yung mga disciple hindi pa all out eh. May pagdududa pa eh. But after He died and resurrected, kamo si Pedro, ano nangyari Pedro? Nag-iba si Pedro. Nagdati-rating dinig na si Kristo, nag-iba buhay niya. Kagaya ni Tomas, nag-iba buhay nila. And to the point that He was crucified upside down, payag siya. Ganun din po mangyayari sa atin. Like John, he was exiled in Patmos. Okay lang, because I know who my God is. I'm more than willing to give my life to the God who is the first and the last, the Creator, okay? The God who died for me. Kung kilala mo si Jesus, ganun din po ang iyong perspective sa buhay. Hindi ka na mahihiya mag-share ng gospel. Hindi mo ikakahiya si Jesus. Hindi ka na magdadalawang isip mag-lead ng tao papunta kay Kristo. Kasi kung nalaman mo ang Diyos mo nga mismo, ginawa ang lahat para sa iyo. No? How can we not respond or reciprocate yung ginawa niya para sa atin? Amen po ba? Can I call our worship team to come forward, please? Join me. We'll be closing with a prayer and a song. Yung pong inawit natin kanina, napakaganda, no? Turn your eyes upon Jesus. A very beautiful song. It's an old song, but a very, very meaningful and beautiful song. Now, I want you to bow your heads and close your eyes, please. Lahat po tayo yumuko, tumungo, at tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pahayag sa umagang ito, na kayo ang Alpha at ang Omega. You are the first and the last. The beginning and the end. Wala kang simula. Wala ka ring katapusan. You were not created. You were the Creator. Everything exists because of you. You always exist, and you are the one who created all of us. Pangalawa, Lord God, sinasabi mo ngayon, Jesus, you are God. You deserve to be worshipped because only God must be worshipped. Created beings cannot be worshipped. Only the Creator, Jesus, should be worshipped. At dahil doon, Panginoon, baguhin mong aming pananaw, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming perspektiba kung sino ka. Now that we know you are God, now that we know you always exist, may we give you the highest praise and worship. May we give you the highest honor, glory, power, dominion, because you deserve it, Lord Jesus.
Patawad, Panginoon, kung pinagdududahan pa namin kung sino ka. Ikaw ba ang Diyos na nagpapagaling? Ikaw ba ang Diyos na tumutusto sa aming pangailangan? Ba't para bagang walang nangyayari sa buhay ko? But Lord, knowing you are the Creator, Ikaw ang lumikha sa aming mga katawan, Ikaw din ang may kakayanang magpagaling sa aming mga lupang katawan. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw rin po ang kayang tumustos sa lahat ng aming mga pangailangan. We should not doubt anymore, but come to you in faith. Nagtitiwala, naniniwala na walang imposible sa inyo because kayo ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Salamat, Jesus. Pinupuri ka namin sinasamba. Samahan niyo kami ngayon, Panginoon, habang sinasamba ka namin sa aming pag-awit ng awiting ito. Upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Shall we all rise as we sing a song? Worship Him. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Come on, look unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Last stanza. Yes, Lord. Turn your eyes to the heaven. Amen. Our King will return for His own. Yes, Lord. Every knee will bow, Every tongue will shout. Oh, glory to Jesus alone. Hallelujah. Jesus, we lift our eyes. We lift our eyes to you, Lord Jesus. Our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes. For the last time, Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you,
Oh Jesus, oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, Lord, our eyes are fixed upon you right now, the author and perfecter of our faith. We bless you, we glorify you, the Alpha, the Omega, the first and the last, the beginning and the end. And all God's people say, amen, and amen, amen, amen. Praise God for today's reminder that Jesus is the Alpha and the Omega, the first and the last, in whom true life begins and shall never end. From eternity past to eternity future, and all the time in between. He is reigning supreme all throughout. He is the author and perfecter of all good things, including our faith. So bilang tagasunod ni Jesus, napakahalaga po ang bawat iniisip, sinasabi at ginagawa natin ay ginagabayan ng katotohanan si Jesus ay Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Siya ang nagbabagong katwiran at katotohanan magpakailanman. So let us respond responsibly to His commands and teachings, and so enjoy the eternal blessings and rewards that come with obedience in a rightful relationship with Him. So let us wisely choose humble repentance that leads to eternal salvation over living according to temporal pleasures. Thank you, Eugene Boksu, for God's anointed mouthpiece for us this morning. You have encouraged greatly in our journey of growing in our understanding of who Jesus is. So our warmest welcome to everyone who joined in today's worship, especially sa mga first-timers. So mainit na pagbati po sa mga nakasama natin sa pagsamba sa araw na ito. Maging kayo pong nasa online, malugod po namin kayong inaanyayahan na magpatuloy na lumago sa pananampalataya sa pagsamba kasama namin linggo-linggo. So we invite everyone to be part of a We Group Life Huddle where we can support one another, mature spiritually in loving accountability. Also, we invite Sunday worshipers to come earlier and study the Word at our adult Bible class starting at 7:45 a.m. to 8:45 sa Welcome Hub po. So dito po natin inaaral ang buong Biblia sa maingat na pagtuturo ng ating mga butihing elders and pastors. So we are currently concluding study on the book of 1 Samuel. So patuloy din ang aming palagiang panalangin at panawagan sa lahat upang maglingkod sa alinmang angkop ninyong ministeryo. Pwede po sa ushering, sa tech team, sa praise and worship, sa Clay Kids Sunday School, or as prayer warriors. So yan. Tumayo po tayong lahat upang umawit ng doxolohiya. Let's pray. Tayo po'y, let's receive the benediction. Naway sumainyo ang kagandahang loob ni Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Guansampuy ithe esyongte e unhui,
tiathang kapo isu kaplantyan lang sa kapile. Titkaw iaso tay di pay kolay. Amen. Amen. Our Sunday service now ends here, but let it be not our worship, witnessing, and winning of disciples for Christ. So let us charge on to the week ahead, committing everything to our eternal Savior and Lord Jesus Christ. Mag-Kristo mustahan at magka-fellowship po tayo muna bago mag-uwian. Ang pagpapala ng Diyos ang manguna at mag-ingat po sa lahat. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipabuni ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyong bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalasan, sa tuwina ang kalakasan, ipabuni ating kaligtasan. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay, halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta kaibigan? Magkilos nga ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan. Ganap kanyang katapatan, sa tuwina ang kaalwanan, ipagpuni kaluwalhatian. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay, halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay, halina't sama-sama,
samba